Taon-taon po ay patuloy nating nasasaksihan yung pagdagsa ng mga tao para sa undas kahit dito sa Pilipinas. Kaya punuan yung mga terminal, mga sementeryo. At gayon din nakaantabay yung iba't ibang ahensya ng gobyerno upang talagang tiyakin yung kapayapaan at kaayusan tuwing undas, katulad ng Philippine National Police. Ang tradisyon na ito ay hango sa paniniwala ng simbahang Katoliko. Kaya kahapon, ika-1 ng Nobyembre, pinagdiwang nila yung araw ng mga santo. Dito, inaalala ng mga Katoliko yung mga namatay na nasa langit, sila man ay kanonisado o hindi. Dahil meron silang paniniwala na maaari silang mamagitan para sa mga buhay. Sa patuloy na pagdiriwang ng Katoliko sa araw ng undas, ngayong araw ay inaalala naman nila yung mga namatay pero hindi nakarating sa langit. At iyan ay dahil sa kanilang paniniwala sa purgatorio. Hindi po masama na alalahanin yung mga yumao sa anumang panahon, kahit sa buwan ng Nobyembre, subalit huwag po natin itong haluan ng mga tradisyonal na pamahiin at gayon din mga maling paniniwala sa relihiyon, katulad ng aking nabanggit. May pag-alala sa mga patay na binibigyan ng maling aplikasyon ng sanlibutan para sa magkaibang grupo ng mga tao ayon sa maling pagtuturo ng simbahang Katoliko. Pero ngayon, sa tunay na pag-aaral na gagawin natin sa salita ng Diyos, may isang katotohanan at bibigyan ng manunulat ng tamang aplikasyon sa dalawa namang grupo ng mga nagpahayag sa pananampalataya. Dahil sila man ay mga huwad na mananampalataya o mga totoong Kristiyano, parehong mahalaga sa kanila yung babala laban sa pagtalikod. Tayo po ngayon ay nag-aaral sa Kabanata 6 ng Hebreo at itutuloy po natin yung serye na ito sa talata 4 at titingnan po natin yung hanggang talata 12. Muli buksan po natin yung ating mga Biblia sa Hebreo, Kabanata 6, talata 4 hanggang talata 12. Babasahin ko lamang po yung mga matitinding salita ng manunulat sa babala mula sa verse 4 hanggang verse 6. But we will study until verse 12. So, babasahin ko po yung talata 4 hanggang talata 6. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So minsan pa po purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa pagpapatuloy po ng babala ng manunulat laban sa pagtalikod, hindi niya lamang po ipinakita yung kahalagahan na dapat hindi manatili sa kamusmusan ng isang Kristiyano dahil tayo po ay dapat umuunlad sa pananampalataya. Iyon po yung unang bahagi ng babala. Ngunit sa pamagitan ng ating talata, idinagdag ng manunulat sa kanyang babala yung nakakapangilabot na katotohanan tungkol sa mga tumalikod sa pananampalataya. That is the second part ng warning against apostasy. Nagsimula yung ating talata sa pagpukaw ng atensyon ng manunulat. Yan yung ginawa niya sa talata 4. Sapagkat hindi mangyayari na tinutukoy niya para sa mga hindi manunumbalik matapos yung pagtakwil sa pananampalataya. Matapos nito, dinagdagan niya ng mga mabibigat na detalye upang ipakita yung labis na kasamaan ng mga tumalikod sa pananampalataya dahil naranasan nila yung mga panlabas na biyaya. Yan yung mga detalye na ating nabasa matapos yung pagpukaw ng atensyon ng manunulat. Ang mga panlabas na biyaya na ito ay naranasan
bilang bahagi ng membership sa local church. May mga panlabas na biyaya. Kaya sinabi ng manunulat, sapagkat sila ay naliwanagan. Dahil ang pagiging lantad sa mensahe ng kaligtasan, ang ebanghelyo, ay nagdudulot sa atin ng kaalaman sa ating kaisipan. Merong ganong pagpapala sa lokal na iglesia. Nagkakaroon tayo sa ating understanding ng mga katotohanan ng ebanghelyo, kaya may kaliwanagan. Subalit patuloy niyang inilarawan yung pribilehiyo ng tapat na ministeryo ng ebanghelyo sa mga salitang kaloob ng langit. Dahil pinapakita ng manunulat yung higit na kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng gospel in comparison sa kanyang ipinahayag sa lumang tipan sa bundok ng Sinai. Patuloy na nilalarawan yung ministeryo ng ebanghelyo na panlabas na pagpapalang tinatanggap ng lahat ng miyembro ng lokal na iglesia, tunay mang mananampalataya o hindi. Subalit dinagdag din niya yung detalye, naging kabahagi ng banal na espiritu. At ang tinutukoy niya dito ay yung makapangyarihang gawa sa ministeryo ng mga apostol, dahil iyan ay mula sa ministeryo ng banal na espiritu. Pinapatotohanan ng Espiritu Santo ang pagiging totoo ng mga apostol sa kanilang panahon sa pamagitan ng makapangyarihang gawa, at nasaksihan iyon ng mga orihinal na mambabasa. At gayon din, dinagdag niya, natikman nila ang kabutihan ng salita ng Diyos dahil sila ay mga dating tumugon sa salita ng Diyos pero hindi na natili dahil sila ay tumalikod. Binanggit din niya, nalasap nila ang kapangyarihan ng panahong darating dahil sa buhay ng lokal na iglesia may mga panlabas na pribilehiyo sa pananampalataya. At naranasan nila ito bilang dating kabilang sa lokal na iglesia. May mga panlabas na biyaya sa pananampalataya sa buhay ng lokal na iglesia. Tinatanggap yan ng bawat membro, totoo man silang mananampalataya o hindi. Ngunit para sa mga hindi totoo ang pananampalataya, sa halip na maging tunay sa kanilang buhay ang mga panlabas na biyaya, narito yung kanilang ginawa. Hindi nila pinahalagaan. Sa halip, kanila lamang tinalikuran na pinapaunawa sa atin yung matinding kasamaan ng pagtakwil sa pananampalataya. Ito ang kalagayan ng mga may huwad na pananampalataya na maaring makasama sa lokal na iglesia. At sila'y nakikilala sa magitan ng pagbabaliwala sa babala hanggang sa humantong sa punto ng pagtakwil sa pananampalataya. May ganitong katotohanan na tinuturo ang Biblia. Hindi lamang para makilala natin yung mga may huwad na pananampalataya, sapagkat yung mga babala ng Biblia ay dapat din na maging warning sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Paraan ito ng biyaya, kaya't muli, di natin dapat ituring na para lamang ito sa mga makasalanan, para lamang ito sa iba. Ang mga babala ay dapat magbigay sa bawat isa sa atin ng banal na takot laban sa pagtakwil sa pananampalataya at iwaksi sa ating mga buhay ang anumang palatandaan nito. Sapagkat hindi natin dapat gamitin na palusot na mayroon namang biyaya ang Diyos at tayo ay nananatili sa hindi katapatan. Tayo ay namumuhay sa ating kasalanan at ang iba sa atin ay sinusubukan ang pagtalikod dahil meron naman silang ideya, ibabalik naman ako ng Panginoon sa kanyang biyaya. Hindi dapat gayon. Kaya dapat nating pakinggan ang babala ng Diyos. Maging itong laban sa pagtalikod. Iwasan natin ang anumang mga tanda nito sa ating buhay. At tayo ay lubusang magtiwala sa biyaya ng Diyos. Kaya't binubuod ko po sa inyo yung mensahe
May matinding babala ang Diyos laban sa kasamaan ng sinasadyang pagtakwil sa pananampalataya upang ingatan sa ganitong tukso ang tunay na Kristiyano. Minsan pa, may matinding babala ang Diyos laban sa kasamaan ng sinasadyang pagtakwil sa pananampalataya upang ingatan sa ganitong tukso ang tunay na Kristiyano. Nananatiling hiwalay sa Diyos ang may huwad na pananampalataya at sila ay makikilala natin sa pagbaliwala sa mga babala ng Diyos hanggang dumating sa punto ng sinasadyang pagtakwil sa Kristyanismo at gagawin nila ito hanggang wakas sapagkat taglay nila ang hindi totoong pananampalataya. Nananatiling hiwalay sa Diyos sa mga ito. Subalit kabaliktaran nito yung mga tunay na Kristiyano. Iingatan tayo ng Diyos hanggang wakas. At isa sa mga paraan ng Diyos para ingatan tayo ay ang mga ipinahayag niya sa kanyang salita na mga babala. Kaya pinapakinggan natin ito upang sa kabila ng mga kaakit-akit na inaalok ng kasalanan, sa kabila ng maraming hagupit ng pagsubok sa buhay, magkaroon tayo ng malinaw na kaisipan, magkaroon tayo ng matapat na pamumuhay laban sa pagtakwil sa pananampalataya. Para sa dalawang magkaibang kalagayan, yung nilalaman na detalye ng ating talata, binigyan ito ng aplikasyon ng manunulat. May babala sa parehong nagpahayag ng pananampalataya, sila man ay hindi totoo o mga tunay na Kristiyano. Kasi yung ating manunulat, tagapaglingkod siya ng mga orihinal na mambabasa at ayaw niya na mayroong manatili sa kanila sa hindi totoong pananampalataya. At gayon din naman, nais niya na ang mga totoong Kristiyano ay talagang magkaroon ng kaaliwan na magpatuloy sa pananampalataya. Kaya ano man yung uri ng ating pananampalataya, dapat kilalanin natin yung kahalagahan ng babala laban sa pagtalikod. Tingnan natin itong mahalagang ginawa ng manunulat mula sa 2 puntos bilang buod. Ang una, pagsaway sa mga mapagkunwari, at ikalawa, pagpapanatag sa mga mananampalataya. Tingnan natin yung una, pagsaway sa mga mapagkunwari. May mga matitinding salita na ginamit yung manunulat dahil realidad na sa mga naging kabilang sa lokal na iglesia ay may mga hindi totoong mananampalataya. Yan ay realidad. Mahalaga ditong pansinin yung pagbabago ng panghalip na ginawa ng manunulat. Sa mga naunang pahayag, ginagamit niya yung panghalip o pronoun na kayo, na tumutukoy sa kanyang orihinal na mambabasa, ang kanyang kongregasyon. At minsan, binibilang ng manunulat yung kanyang sarili. At sa unang mga kapahayagan, ginagamit niya yung panghalip na tayo, atin. Pero dito sa mga matitinding salita ng babala, pansinin niyo yung pagbabago ng panghalip. Ang gamit niyang salita ay kanila. Sapagkat ang kalagayan na ito ay para sa mga hindi tunay ang pananampalataya kahit sa gitna ng kanilang kongregasyon. May mga matitinding salita katulad ng binanggit sa atin sa verse 6. Pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Hindi na nila ito gagawin. May katotohanan na mga sinasadyang tumalikod o magtakwil sa pananampalataya ay darating sa punto na gagawin iyon hanggang kamatayan. Hindi yun biro. Hindi nagbabaka sakali yung manunulat. Para sa kanya, realidad ito. May mga tatalikod at gagawin nila yun hanggang wakas. Totoo daw iyon, sabi ng manunulat.
At binigyan niya ng description ang ganitong kasalanan para ipakita sa atin yung sukdulang kasamaan ng pagtakwil sa pananampalataya. Ibinibilang niya sila sa mga nagpapako sa Panginoong Hesukristo. Yun yung kaisa nila. Ang mga nagbigay ng kahihiyan sa Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdurusa, doon sila kaisa. Yan ang binanggit sa atin sa mga detalyeng muli nilang pinapako sa krus at itinataas sa kahihiyan ang anak ng Diyos. At gusto niyang maunawaan ito ng mga mananampalataya, kaya gumamit siya ng ilustrasyon. Ginamit niya yung paghahambing, paghahalintulad mula sa agrikultura. Mapapansin natin yan sa verse 8. At dito nilalantad niya na maaaring magkaiba ang panlabas na naranasan sa panloob na pagtugon. Mayroong lupa na tumanggap ng tubig mula sa ulan, subalit salungat ang naging bunga. Ang hindi tunay na pananampalataya ay may kakahantungan na katigasan ng puso na imposibleng pagsisihan. Yan yung mahalaga nating makita sa babala na ito. Bagamat may mga tumalikod sa pananampalataya, na sa biyaya ng Diyos ay inabot niya upang sila'y makakilala sa tagapagligtas, subalit may mga tumalikod sa pananampalataya at gagawin nila iyon hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Hindi sila manunumbalik sa Diyos. Realidad yan na dapat nating makilala. Subalit ang katotohanan na ito ay hindi mangyayari sa isang tunay na Kristiyano. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, kanyang iingatan hanggang wakas. Tiyak na dadalhin ng Diyos ng kanyang biyaya sa kaluwalhatian. Kahit itong sulat sa Hebreo ay malinaw na tinuturo iyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagdating sa kaligtasan, tinuturo ng aklat na ito na lubos iyan. Lubusang kaligtasan ang pinagkaloob ng Diyos. Sa chapter 7 verse 25, yun yung description ng experience ng salvation. And another thing, kung makikita natin at mapag-aaralan natin yung chapter 10, mababasa sa verse 12. Pagdating sa kaligtasan, ito yung walang hanggan. Yan yung paglalarawan sa kaligtasan na ipinaparanas ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano. Kaya hindi dapat paniwalaan yung mga ideya at mga pagtuturo na yung kaligtasan ay nawawala sa mananampalataya. May mga ganong pagtuturo kahit sa ating panahon mula sa Armenian theology na para sa kanila, yung mga Kristiyano maaring bumagsak sa biyaya ng kaligtasan. Hindi yan tinuturo ng Biblia. At para sa kanila, ginagawa nila yung ganong pagtuturo para bigyan ng kaseryosohan yung ganitong mga talata sa Biblia. Ang mga kapahayagan ng babala, sapagkat para sa kanila nawawala yung kaligtasan. Tanggihan natin yung mga ganyang pagtuturo, sapagkat ang mga tunay na Kristiyano iingatan ng Diyos hanggang wakas. Subalit nananatili pa rin na seryoso ang mga babala ng Diyos. Hindi dahil maaring bumagsak ang Kristiyano sa kalagayan ng biyaya. Seryoso ang mga babala ng Biblia dahil sa katotohanan ng hindi tunay na pananampalataya. Kaya siniseryoso natin ito. May mga tatalikod sa pananampalataya, hindi dahil nagkulang yung biyaya, kundi dahil hindi talaga nila taglay ang tunay na pananampalataya sa simula pa lamang. Iyon yung katotohanan. Ang kalagayan ng hindi totoong pananampalataya sa lokal na iglesia ay dadalhin lamang ng mga panlabas na pagpapala sa katigasan
ng puso patungo sa ganap na pagtalikod. Yun yung gagawin sa mga hindi tunay ang pananampalataya, na nalalasap yung mga panlabas na biyaya sa buhay ng lokal na iglesia. Pamilyar tayo sa halimbawa ng bayan ng Israel sa Lumang Tipan. Inilalarawan sila sa katigasan ng kanilang mga puso. Subalit ano yung kanilang naranasan? Naranasan nila yung kapahayagan ng biyaya ng Diyos. Naranasan nila yung kapahayagan ng babala ng mga sumpa ng Diyos. Pero saan sila nauwi? Katigasan ng kanilang puso dahil hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Subalit hindi lamang ito sa Lumang Tipan. Pamilyar tayo sa apostol na si Judas ng Bagong Tipan. Personal siyang tinuturuan ng Panginoong Hesukristo. Nasa ministeryo siya ng pagiging apostol. Pero ano ang larawan ng kanyang buhay? Hindi tunay na pagsisisi hanggang sa kamatayan dahil hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Pamilyar tayo na ginagamit na alternatibo ng tunay na halaman bilang palamuti sa mga pribadong silid at pampublikong lugar, yung mga peking halaman, dahil hindi ito nalalanta. Ginagawa itong alternatibo para sa mga tunay na halaman. Pero sa kabila ng ganitong katangian ng mga peking halaman, higit pa rin sa kanila yung tunay na halaman. Kahit pa sa panlabas na anyo ay halos kapareho ang itsura, higit ang tunay na halaman. Kasi yung peking halaman, wala itong buhay. Kahit ilagay mo ito sa matabang lupa, kahit paarawan mo ito, kahit diligan mo araw-araw, hindi ito lalago, hindi ito dadami, hindi ito mamumulaklak, hindi ito mamumunga dahil walang buhay. Sa mga nagpahayag ng pananampalataya, mayroon sa salita lamang at walang naging bunga anuman sa kanilang buhay. Dahil inihahayag nito na ang kanilang taglay ay hindi tunay na pananampalataya. Kaya mula sa katotohanan ito, kung meron akong kinakausap sa inyo, huwag kang manatili sa hindi tunay na pagtugon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Huwag kang manatili diyan. Dahil yung kawalan ng tunay na pananampalataya, hindi lamang iyan suliranin ng mga likas na makasalanan. Hindi lamang iyan suliranin ng mga tumanggi sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Suliranin din ito ng mga naging kabilang sa lokal na iglesia, subalit hindi sila totoong mga mananampalataya. Mayroong ganyang suliranin sa loob ng lokal na iglesia. Laganap ito sa ibang mga samahan na walang formal membership. Kaya sa kanilang mga miyembro, may laganap na paghahalo ng mga mananampalataya at mga makasalanan. Subalit, may mangilan-ngilan na sitwasyon na katulad nito kahit sa isang Reformed Baptist Church. Even though we practice regenerate church membership, mayroong ganito at masasabi ko kahit sa atin, dito sa ating kongregasyon. Mahalagang balikan natin yung sinabi ng ating kapahayagan sa pananampalataya sa kapitulo nito sa iglesia. Meron itong paragraph 3. At ano yung larawan? Ano yung detalye? Ang pinakadalisay na mga iglesia sa ilalim ng langit ay maaaring bagabagin ng paghahalo at kamalian.
hindi natatapos na mayroon tayong dapat na matutunan mula sa salita ng Diyos dahil walang sakdal na iglesia hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Subalit, kabilang dito yung detalye na maaring may maging kabilang na hindi totoong mananampalataya. Iyan yung kalagayan kahit ng mga pinakadalisay na iglesia bago bumalik ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang pananampalataya mo kay Jesus, na binabanggit mo sa iyong labi, ay hindi talaga nagdudulot sa iyo na ilagak sa Kanya ang iyong pag-asa sa walang hanggan, sapagkat nananangan ka pa rin sa iyong mga ginagawa, nananangan ka sa abilidad ng iyong mga ministro, akala mo nasa relihiyon ng iyong kaligtasan. Gayon din, yung pinapahayag mong pananampalataya ay wala namang naging pagbabago na resulta sa iyong buhay. Inihahayag nito na taglay mo ang hindi tunay na pananampalataya. Dahil mula sa banal na kasulatan, sinasabi ng Biblia, ang tunay na pananampalataya ay buhay. Umuunlad. Alam natin ito sa panulat ni Santiago, panulat ng ibang mga apostol. At ito'y bumabalik tanaw sa mismong tinuro ng Panginoong Hesukristo, nilalarawan niya yung tunay na pananampalataya na nagbubunga. Nagbubunga ng sagana. Pamilyar tayo sa barabola ng mga manghahasik. Sa 4 na uri ng lupa na inihahayag yung kondisyon ng puso ng mga tagapakinig ng salita ng Diyos, isa lang yung totoo. At inilarawan ito ng lupa na nagbubunga ng sagana, sapagkat mayroong mabungang resulta ang tunay na pananampalataya sa mga tumanggap nito. Kaya mahalaga sa iyo na maunawaan mo yung pagpapala na nakaupo ka sa isang lokal na iglesia, matapat na tinatawag yung mga makasalanan sa magitan ng ebanghelyo na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ginawa ito ng iglesyang ng CRBC sa loob ng 46 years. At gagawin itong patuloy ng iglesyang ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa biyaya ng Diyos. Upang kahit ang mga hindi tunay na Kristiyano sa ating kalagitnaan ay mapaalalahanan na hindi pabayaan ang kalagayan ng hindi tunay na pananampalataya. Dahil may mga tatalikod sa pananampalataya at sasabihin nila ito ay dahil sa hindi nilang maganda na naranasan sa kapatid. Sasabihin nila dahil sa hindi nila magandang naranasan sa ministro. O hindi nila magandang naranasan sa buhay ng kanilang naging lokal na iglesia. Subalit ang talagang suliranin ng mga tumalikod ay ang kalagayan na hindi totoo ang kanilang pananampalataya. Iyon yung kanilang kalagayan. Hindi natin pinagtatakpan. Maaring makaranas ka ng hindi maganda sa kapatid. Maaring makaranas ka ng hindi maganda kahit sa isang pinakadalisay na iglesia. Kasi realidad pa rin yung pakikibaka sa kasalanan bago bumalik yung Panginoong Hesukristo. Pero alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, hindi gagawin ng isang may tunay na pananampalataya na dahilan ang mga ito upang talikuran niya yung kanyang dakilang Panginoon at mapagmahal na tagapagligtas. That's the difference. Sa kasaysayan, si Flavius Claudius Julianus ay pamangkin ni Emperador Constantine, na kung saan sa kasaysayan ginawa niyang legal yung Kristyanismo sa kanyang panahon, sinuportahan ito sa kanyang pamumuno. Kaya itong kanyang pamangkin lumaki sa aral ng Kristyanismo. Sinasabi din sa kasaysayan, siya ay nabautismuhan. At sa aking pagsasaliksik, may mga paglilingkod siyang ginawa sa
simbahan noong kanilang panahon. Subalit, nang siya'y humantong sa ika-20 gulang, lihim niyang tinalikuran yung pananampalataya ayon sa kanyang patotoo. At nang siya ay naging emperador noong 361, Common Era, pampubliko niyang diniklara na hindi siya Kristiyano at pampubliko niyang diniklara ang pagsuporta sa isang paganong relihiyon. Sa kabila ng maikling panahon ng kanyang pamumuno, sinikap niyang wasakin yung Kristyanismo. At gayon din sinikap niya na ibalik sa kapangyarihan ng paganong relihiyon sa kanilang imperyo. Ito'y kanyang ginawa hanggang sa kanyang kamatayan sa isang digmaan noong 363, Common Era. Kaya itong ating pinag-uusapan ay kilala sa palayaw at tinatawag sa kasaysayan na Julian the Apostate. Kaya hindi dapat pabayaan ng mga di tunay ang pananampalataya dahil mayroong panganib ng lubusang pagtalikod hanggang kamatayan. May pagsaway sa mapagkunwari. Subalit maikling oras lamang, mahalaga, yung ikalawang bahagi, pagpapanatag sa mga mananampalataya. Kasi ginawa ito ng manunulat dahil sa realidad na maaring magduda yung mga tunay na Kristiyano dahil sa mga natitira nilang kasalanan. Kaya nagbigay siya ng kaaliwan sa mga totoong mananampalataya. Yung paghahalin tulad sa agrikultura, hindi lamang ginamit para sa mga apostate, pinakita din sa ating ginamit para sa mga may tunay na pananampalataya. Mayroong lupa na tumanggap ng ulan at nagresulta sa kapaki-pakinabang na bunga. Yan yung binanggit sa atin ng verse 7. To summarize verse 9 hanggang verse 12. Pansinin natin yung mga detalye na mayroong resulta yung tunay na pananampalataya. May mga ganyang description sa huling bahagi ng ating talata. May mga bunga ang isang tunay na pananampalataya. Hindi lamang ngayon, binabanggit sa atin dyan, hindi lamang nakaraan yung biyaya ng Diyos. Nagpapatuloy ang biyaya ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano at iingatan sila hanggang makamtan nila yung kanilang pag-asa. Yung ganitong mga magagandang description ng ating talata ay ginamit ng manunulat para magpaalala sa aplikasyon na dapat nating tutukan. Patuloy tayong maging masigasig. Iwaksi natin yung anumang anyo ng katamaran. Yun yung dapat nating gawin dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa atin. Dahil ang tunay na pananampalataya na may katiyakan sa kaligtasan ay binibigyan sa atin ng kasiguraduhan upang maging masigasig tayo na magpatuloy hanggang katapusan. Salungat sa mga nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, ito yung ginagawa sa atin ng Biblia. Binibigyan tayo ng katiyakan sa ating mabuting kalagayan bilang mga anak ng Diyos. At iyan ay mula sa magpakailanman at patungo sa walang hanggan. Ito yung patuloy na tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos. Kaya hindi lamang pakikinig sa mga babala, may mga paalala ng biyaya upang mag-ingat sa atin mula sa tukso ng pagtalikod. May mga bunga ang biyaya sa ating buhay. Naranasan natin ito. At nagpapatuloy ang biyaya sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. At ang mga present manifestation ng grace ng Diyos sa ating buhay, tinitiyak sa atin yung patuloy na biyaya ng Diyos upang ingatan tayo hanggang sa wakas. Gayon din, hindi lamang yung biyaya ng Diyos. Yung Diyos ng biyaya
matapat. Siya ay matapat na Diyos. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Hindi niya pababayaan ang mga sumusunod sa Kanya. Hindi niya pababayaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Kaya mula sa katotohanan ng Diyos na matapat at biyaya niyang mabisa, maunawaan natin na maiingatan tayo hanggang wakas. At walang sino man sa atin ang babagsak sa banta ng pagtalikod. Mula sa ganitong pag-asa, kapatid, nawa maging masigasig ka sa iyong buhay pananampalataya kahit may pagtitiis. Tiyak tayo sa walang hanggan na darating. At iyon yung dapat na maging aplikasyon natin. Hindi lamang iyon, kung meron tayong tiyak na walang hanggang kaluwalhatian, iwaksin natin yung katamaran sa ating buhay pananampalataya. Kaya yung biblikal na pagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan na mag-iingat sa atin hanggang sa wakas ay ipinapahayag sa atin ang pagtatiyaga ng mga banal o perseverance of the saints. Yun yung mahalagang pagbubuod sa biyaya ng Diyos in salvation that will keep us hanggang sa wakas. Pagtatiyaga ng mga banal, perseverance of the saints. Sapagkat yung pagpapanatili ng Diyos sa lahat ng kanyang mga iniligtas ay may larawan na sila ay nagsisikap na magpatuloy sa pananampalataya. May katiyakan tayo sa kaluwalhatian. Subalit, ang pag-iingat sa atin ng Diyos, mahalagang maunawaan na may larawan. At ang larawan niyan ay ang mga Kristiyanong nagtiyatiyaga hanggang wakas. May katangian yung preservation ng Diyos. Kaya mas mainam yung kapahayagan na perseverance of the saints. Kasi hindi lamang natin dapat kilalanin yung biyaya, dapat maunawaan natin kung ano yung ginagawa ng biyaya na ito ng Diyos. Ginagawa niya tayong nagpupunyagi. Ginagawa nito tayong nagtiyatiyaga hanggang wakas bilang mga tunay ang pananampalataya. Sa pambansang sagisag ng bansang Australia, makikita natin yung kangaroo. At gayon din, makikita natin yung emu o yung isang malaking ibon na hindi nakakalipad. Ang mga nilalang na ito sa Australian coat of arms, yung may hawak ng kalasag, kung saan sumisimbolo sa bawat estado ng Australia. Ginamit sa sagisag yung dalawang nilalang na ito sapagkat yung kangaroo at yung emu ay hindi lumalakad ng paatras. May mga nilalang na hindi lumalakad ng paatras at ginagamit sila para sa diwa ng patuloy na pagsulong. Ang biyaya ng kaligtasan, pinapaunawa sa atin na walang hahantong sa salungat na direksyon ng pagtalikod. At ang biyaya ng kaligtasan pinapaunawa sa atin yung tiyak na pagsulong ng mga Kristiyano patungo sa kaluwalhatian. Ang katiyakan ng ganap na kaligtasan ay gamitin natin sa parehong kasigasigan kahit may pagtitiis at patuloy na pagtakwil sa katamaran. Nawa sa ganitong mga aplikasyon mo,
gamitin ang katiyakan sa kaligtasan na tinuturo sa atin at pinapahayag ng Biblia. Kasi laganap yung maling mga aplikasyon sa biyaya kahit sa ating panahon. May mga gumagamit ng biyaya para sa lisensya ng kanilang kasalanan. May gumagamit ng biyaya para sa kanilang lisensya na subukan yung pagtakwil sa Kristyanismo. Hindi gayon yung isang tunay na Kristiyano sa kanyang kamalayan at umuunlad na pag-unawa sa biyaya ng Diyos. May pag-iingat ang Diyos sa atin laban sa pagtalikod. Kaya hindi tayo nananatili sa katamaran at hindi tayo magtatakwil sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang may pag-iingat, kundi may ginagawa ang biyaya na ito upang hindi tayo manlupaypay sa sigasig at hindi tayo magapi ng katamaran. Itong ating pinag-uusapan, imposible ito sa ating sariling kakayanan. Pero hindi po ba na walang imposible sa biyaya ng Diyos? At itong ating pag-asa laban sa katamaran. Ito yung ating pag-asa para sa sigasig na hindi nanlulupaypay. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na nananatili ngayon sa katamaran, marahil nawawaglit sa iyong isipan ang dakilang biyaya ng Diyos na tiyak tayong dadalhin sa kaluwalhatian. Bumalik ka dito, kapatid. Marahil kung tayo ay mga Kristiyano ngayon na nawawala ng sigasig sa ating pagsunod at paglilingkod, marahil nawawaglit sa iyong isipan ang dakilang biyaya ng Diyos na tiyak tayong dadalhin sa kaluwalhatian. Balikan natin ang katotohanan ito sa ating buhay pananampalataya. Hindi lamang tayo may ingatan mula sa pagtalikod. Tiyak tayong dadalhin ng Diyos sa maluwalhati niyang presensya sa walang hanggan upang maging masigasig tayo bilang kanyang mga anak hanggang wakas. Noong 1957, ang psychobiologist na si Kurt Paul Richter ay gumawa ng pananaliksik na nakatuklas ng kapangyarihan ng pag-asa. Ginamit niya ang mga daga. Bagamat bawal na ito sa ating panahon, hindi ganito yung kanilang sitwasyon noon. Ginamit niya ang mga daga na bagamat lumalangoy sa loob ng 50 oras, ngunit nang nilagay niya sa sisidlan na may takip at may tubig, sa loob lamang ng 15 minuto, nalunod ang mga ito. Pero nang inulit ang eksperimento, iniahon niya yung mga daga bago yung ika-15 minuto. Ang mga ito ay lumagpas sa 50 oras. Bago lumubog yung mga daga, inabot ng 60 oras. Yan yung nangyari. May mga mas mababang nilalang, ngunit kayang magpatuloy dahil sa kanilang panandali ang pag-asa. Ang mga Kristiyano ay may higit na dakilang pag-asa na hindi mabibigo. Tiyak nating makakamtan ang kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Dahil hindi tayo malulunod sa tubig ng pagtitiis. Yan yung gagawin sa atin ng biyaya. Upang ang lubusan nating pagtuunan ng pansin sa kasalukuyan ay ang patuloy na kasigasigan sa ating buhay pananampalataya. Sikapin natin ang ganitong aplikasyon. Dahil panatag tayo bilang mga Kristiyano sa pag-iingat ng biyaya ng Diyos
hanggang wakas. Tunay na ang babala laban sa pagtalikod ay hindi dapat baliwalain. Hindi ito dapat itakwil ng mga nagpahayag ng pananampalataya dahil mahalaga ito sa parehong mapagkunwari at may tunay na pananampalataya. Ngunit para sa mga hiwalay sa pananampalatayang nagliligtas, dahil hindi pa kayo naabot ng mensahe ng Ebanghelyo o meron sa inyong patuloy na tinatanggihan si Kristo sa kabila ng linggo-linggo ninyo siyang napapakinggan, dapat ninyong maunawaan yung babala sa lahat ng uri ng makasalanan. Tayo ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Kung paanong may parusa sa mga hindi tunay na sumampalataya katulad ng ating pinag-usapan, may parusa para sa lahat ng hiwalay sa pananampalatayang nagliligtas. Pero narito yung biyaya ng Diyos na pinapakilala sa iyo yung tanging paraan ng kaligtasan. At iyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siyang nag-iisang namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nag-iisang muling nabuhay sapagkat hindi tayo maliligtas sa magitan ng ating mga gawa. Hindi tayo maliligtas sa magitan ng relihiyon, ng sangkatauhan, tanging si Hesukristo lamang. Kaya dapat kang tumugon sa magandang balitang ito ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pang hindi ka humantong sa parusang walang hanggan, kasama ang mga hindi tunay ang pananampalataya sa katauhan ng mga lubusang tumalikod. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa paalala ng babala kahit dito sa iyong sinasabi laban sa pagtalikod, sapagkat mahalaga ito sa bawat sumampalataya. Para sa mga nagpahayag ng pananampalataya, subalit hindi tunay sa kanila, mangusap ka nga po, Panginoon, sa kanila mula sa mensaheng kanilang napakinggan upang talagang dalhin sila sa tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Subalit sa mga tunay na Kristiyano, nananatili na seryoso ang babala laban sa pagtalikod upang tunay nga na kami ay mamangha sa iyong biyaya, patuloy na magtiwala sa iyong biyaya na nangako na mag-iingat sa amin hanggang wakas at tinitiyak sa amin ang kaluwalhatian sa walang hanggan na kasama mo. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin mula sa mga katotohanan ito bilang mga tunay na Kristiyano. Huwag kaming manatili sa katamaran, magpatuloy kami sa kasigasigan dahil totoo ang iyong biyaya sa amin. Mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga anak mula sa mensahe na kanilang napakinggan. At dalangin din po namin, Panginoon, para sa mga hiwalay sa Panginoong Hesukristo. Narinig nila yung babala ng walang hanggang parusa para sa lahat ng mga makasalanan. Tulungan mo sila na maunawaan ito. Dalangin din po namin, Panginoon, na maunawaan nila yung babala na hindi dapat talikuran yung tanging tagapagligtas na si Jesus, upang sila nga po, Panginoon, ay sumampalataya sa Kanya lamang para sa pag-asa nila sa buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, maging sa uri ng kapahayagan na aming napakinggan, kahit sa mga sinasabi mo tungkol sa babala, sapagkat patuloy nga na tinutulungan mo kami kung paano mamuhay bilang mga Kristiyano ng kalugod-lugod sa iyo at mamuhay ang may tunay na kamalayan sa napakasaganang biyaya mo sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin para sa aplikasyon ng iyong mga salita. At panalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.